Dito sa Santa Cruz Elementary School sa Dasmariñas, Cavite, may mahigit 6,000 mag-aaral. Ipinabilang namin sa school ang mga kaliwete. 329 lang sa 6,000 o wala pang 6% ng student body. So, ano masasabi niyo? Para kay Dr. Rochelle Pacatang, na principal sa paaralan, hindi na bago sa kanya ang karanasan ng mga kaliwete. Dapat ay matapos na. Ang kanya kasing ama at asawa parehong lefty. Pinagbawal daw sa kanyang ama ang paggamit ng kaliwang kamay sa pagsusulat. Pinagagalitan siya ng kanyang teacher na every time daw na siya ay nagsusulat ng kaliwa ay hindi daw kasi ang proper daw ay right hand for writing. Nakamulatan niya na yon na pinipilit niya talaga na siya ay magsusulat ng right hand. Ang asawa ko naman ay left-handed talaga. So since birth, siya ay gumagamit na ng kaliwa. At talagang kahit napilitin ng kanyang mga magulang na siya ay gumamit ng kanan sa pagsusulat, hindi niya talaga kanya kaya. Hindi na raw ipinipilit sa mga paaralan ngayon ang gumamit ng kanang kamay. Ngunit sa maraming eskwelahan, kulang pa rin ang pangkaliweteng armchair. Dati, for the longest time, ang mga desk either right-handed or left-handed, nasa kanan o nasa kaliwa. Right? Pero ngayon, ang ginagawa ang mga sinusuplayan sa inyo, parang flat na ganon. Flat na may table na. Table na. Hindi yung armrest lang na mesa. The Department of Education is ensuring na tayo ay responsive at inclusive pagdating po sa mga ganyan na may mga individual differences, just like yung mga bata natin na may mga left-handed. Ngayon po, ang binibigay na ng DepEd pagdating po sa mga chairs ay individual chairs and tables na neutral na. So ibig sabihin can be used both in left and right. Sa loob ng classroom, matatagpuan ang pamangkin ni Dang na kaliwete rin. Kaliwete rin ang ina ni Dang at dalawa niyang kapatid na lalaki. Mostly kasi sa bahay, marami akong kasamang kaliwete. So hindi ko na naiisip talaga na mahirap pala maging kaliwete. Kasi within sa bahay namin, mga kaliwete kami. Saka ko na lang naisip na nararamdaman na ang hirap palang kaliwete pag nakasalabas ka na. Kasi ang dami mong kailangang, ikaw ang mag-adjust. Mag-adjust ka sa kanila. Tiyak na lahat tayo ay may kilalang kaliwete. Kaibigan, kaklase, o kamag-anak. Ayon sa pag-aaral, 10 sa bawat 100 tao sa mundo ay left-handed. Ngunit may mga lugar kung saan tila mas kaunti pa. Tulad ng elementary school sa Dasmariñas na 5 lang sa 100. Dito sa isang parke sa Valenzuela. Hindi kayo kaliwete. May kaliwete ba sa inyo? Ilang kayang kaliwete ang mahahanap ko? Kayo ba yung mga kanan o kaliwete? Kanan po. Kaliwete, may kaliwete ba sa inyo? Mga kaliwete kayo, kanan? Kanan? Kayo rin, kuya? Kanan, kaliwete? Kaliwete ka? Pwede kang sumali sa aming eksperimento. Sa wakas, at may nahanap din kami. Estudyante sa kolehiyo si David. May mga karaniwang bagay kami rito sa harap namin na dinisenyo para sa mga kanan, ng mga right-handers, no? O mas madaling gamitin ng mga right-handers. Ito si David, na nandito sa park, ay isang kaliwete. Estudyante siya rito sa Valenzuela at papasubok namin sa kanya itong mga ibang gamit dito para makita kung gaano kahirap gumamit ng mga bagay na to na dinisenyo para sa mga right-handers. Okay, David, subukan natin tong abrilata kasi ang pagkaalam namin ay halos lahat ng mga tinitindang abrilata, nakakita ka na ng ganito, di ba, sa bahay, pero nakagamit ka na. Hindi pa kasi kaliwete ka. Yes. Okay. So,
So kaliwete ka, bihira kang gumamit ng kanan. Nagawa mo naman pala. Pero first time mong nagawa ito. Yes po. Hindi naman dahil hindi ka tumutulong sa bahay. Hindi naman Okay. po. Hindi ka pa nakakagamit nito dahil alam mo na pangkanan. Yes po. Bali, ang ginagamit ko pong pangbukas ng lata sa amin is kutsilyo po, gano'n. Kutsilyo. Sumakses ka rito, no? So, ano yung, at first time mo. So, ano ba, sa tingin mo ba ay madali, mahirap, or Nahihirapan po ako, nangangalay po yung ditong banda ko ng balasa. Kasi nakaganon po ako. So, subukan naman natin itong isa pang lata. Gamitin mo naman yung kaliwete mo, yung natural na kamay para buksan yan. Kapag kaliwa po, hindi po iipit yung blade. So, hindi siya talaga uubra. Hindi talaga uubra, no? So, talagang dinisenyo siya talaga para sa mga right-handers. Oh, okay. Sunod na sinubukan ni David ang pagsusulat sa spiral notebook. So, ito kasi napaka-ordinaryong bagay para sa mga estudyante, no? So, ito mga kanang kamay, mga right-handers ay hindi masyadong iniisip na mayroong palang concern ng mga kaliwete rito, no? So, yan, sige, isulat mo lang yung pangalan mo, tsaka school mo, etc. para mapansin namin kung paano ka sumulat. Ano yung issue sa ganitong klaseng notebook na may alambre dyan? Hindi po ako makapagsulat ng diretso kasi po na umaangat po yung kamay ko dito sa ano po. Nahihirapan pala ang mga kaliwete. Opo, mahirap po. Okay, ito na yung pinakahuli. Yung treat namin sa iyo at saka sa mga kasama mo. Ice cream. Kasi itong mga ice cream scooper ay dinisenyo daw para sa mga kanang kamay, no? Pero subukan mo sa kaliwa kung anong mangyayari. So, nakagamit ka na ba ng ganito? Hindi rin po. Hindi pa. Hindi ko po. Pero alam mo na pang kanang kamay siya? Yes po. Paano mo nalaman? Kasi kapag dito po ako mag-i-start ng scoop, nandun po yung Yung matalas? yes po, yung pantanggal po sa ice cream para po mahulog yung ice cream. I see, okay. Mga simpleng bagay sa pang-araw-araw. Patunay na maraming bagay ang ginawa para sa kanang kamay. Ang mga kaliwete ang kailangan mag-adjust. Kabilang na rito sina Dang, kanyang mga kapatid, at kanyang mga batang pamangkin. Sa dami ng mga kaliwete sa kanilang pamilya, masasabing namamana nga ba ang pagiging left-handed? Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.